po muna ang magiging tagapagbahagi ng salita ng Diyos habang wala si Pastora. Tayo po tumayo, tayo po mag-start sa panalangin. Heavenly Father, Lord, muli Panginoon kami po nagpapasalamat, Father God. Muli Panginoon, Lord, salamat sa iyong kabutihan, Panginoon, Lord God, sa pagpapala, Panginoon, Lord God, sa patuloy mong pagkalinga sa amin, Panginoon, Lord God. Salamat sa buhay ng bawat isa, Panginoon, Lord God, na tuwing Biyernes, Panginoon, Lord God, kami po nandito, Panginoon, Lord God, sama-sama nagpupuri, Panginoon, Lord God. Itinataas ang iyong pangalan, Father God. And Lord God, we pray, Panginoon, Lord God, that you prepare our hearts and mind, Panginoon, Lord God, to receive your word, Panginoon, Lord God. Lord, ako lamang yung tagapagbahagi, Panginoon, Lord God. Ngunit ang iyong salita, Panginoon, Lord God, na iyong pagkakaloob, Panginoon, lang siyang makita nila, Panginoon, Lord God, na makapulutan namin, Panginoon, Lord God, ng aral, Panginoon, Lord God, upang ito, Panginoon, Lord, ay maging guide namin, Panginoon, Lord God, as we continue our life, Panginoon, Lord God. We thank you, Panginoon, Lord God. Let your presence be upon us this day, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, Lord God, maging sa on-site and online, Panginoon, Lord God, na makakasama namin, Panginoon, Lord God. Patuloy na ikaw lamang mapapurihan, ikaw lamang madakila sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, ito yung isang introduction ko is isang $1 million question. Sino gustong maging masagana ang kanyang buhay? Diba? Lahat naman tayo. Diba? Yun yung gusto natin. Yun yung pinaka minimithi natin habang tayo nandito sa mundong ibabaw. So, diba? Ito siya. Wealth, health, happiness, success. Magandang bahay, magandang sasakyan, siyempre, maraming pera. Yun yung kanya. So, yung i-discuss natin ngayon is yung about sa sinulat ni King Solomon sa Proverbs chapter 3. Yung pinagkaloob sa kanyang karunungan ng Panginoon is gumawa siya ng mga guidelines o rules para sa magkaroon ng magandang buhay. Sabi niya dito sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 15. Sabi niya, Solomon wrote about Lady Wisdom and shared the steps to become successful in life. If we consider this as rules for living, it will enrich our life. Diba? Kung maalala nyo yung sa yung istorya ni King Solomon sa 3 Kings, diba? Tinanong siya ng Panginoon kung anong gusto niya. Diba? Ang hiniling niya is hindi kayamanan, kundi karunungan. Diba? Wisdom ang hiningi niya. And because of that, sabi niya, nagiging successful siya throughout. Yun yung hiniling niya kung paano niya pamunuan ang Israel. Yung wisdom. So ito yung mga rules na ibinigay niya sa Proverbs 3. Sabi niya dito is trust in the Lord. So pangalawa is turn aside evil. Pangatlo is tied to the Lord. Pangapat is think over correction. And panglima, treasure God's wisdom, which is nahati sa tatlo. We need to explore it, entreat for it, and embrace it. So umpisahan natin sa trust in the Lord. Sabi niya dito sa Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Sabi niya, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Sabi niya, di ba? Trust. Pabalik, bro. Trust, di ba? Sabi niya, sa Hebrew word ng trust is batak, means to have confidence. Di ba? Yun yung trust. Di ba? Pag sinabi mo kasi ng trust, ito yung kailangan is meron kayong relationship. Hindi ka kasi makakapagbigay ng isang trust sa isang tao kung wala kayong relationship, di ba? Parang sa buhay mag-asawa. Di ba? Pagkakatiwalaan mo ba ng buo ang isang tao kung wala kayong relasyon? Ganon din ito yung sa pagtitiwala natin sa Panginoon. Sabi niya, trust in the Lord with all your heart. Sabi niya, di ba? All. Wala siyang sinabing but all. Sabi niya, di ba? Lahat. So, dito, di ba, yung trust na sinasabi niya dito is kailangan buong-buo tayong magtiwala sa Kanya. At wala dapat tayong plan B. Ando na sa katakon natin sa pagiging tao, human nature natin is lagi, pagka nagtiwala tayo lagi, is merong doubt Di ba?
Hindi mo naman na may aalis yun kasi it is our nature. Sabi niya dito sa yung trust in the Lord with your heart is to put very core piece of who you are in the alignment with God. Yun sabi niya. So, kailangan natin mag-build ng relationship sa Lord. We can build only relationship sa Panginoon kung tinanggap natin ng buong buo ang Panginoon sa ating puso. 'Di ba? Without that kasi hindi natin masasabi na we are trusting Him. 'Di ba? Sabi niya kasi trust in the Lord with all your heart. So trusting in the Lord with all your heart, it means tinanggap mo siya ng buong buo sa iyong puso. 'Di ba? May Kristo ka sa iyong puso. And sabi niya pa dito is, and lean not to your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Sabi niya, lean not on your own understanding. Sinabi niya dito na huwag tayong dumepende sa ating sarili. Kasi ito yung magdi-depart sa divinity ng Panginoon. Diba? If we rely on ourselves, ito yung sinasabi ko na, if you trust the Lord, kailangan walang but. Kasi once you put but, andun na nagre-rely na rin tayo sa sarili natin. Kumbaga, marami na tayong nagbla-block na siya. Nagbla-block na siya dun sa pagtitiwala natin sa Panginoon. Sabi niya, acknowledge Him in all your ways. Sabi niya, make a full surrender to the Lord. Diba? If we make full surrender to the Lord, eto na, may bibigay natin yung full trust sa Lord. Sabi niya, yung He will make your straight path. Sabi niya, ito yung magiging guide natin. It will protect us towards our own self-interest, developing our own character. Diba? Dapat, kasi sabi niya dito, kung nagtiwala tayo ng buong buo sa Panginoon, sabi niya, the path laid before us is true and real, molding us to be the person we were designed to become. Diba? We are created in the Lord, diba? Kinuha tayo ng Lord sa Kanyang own image. So, dapat yung pagtitiwala natin sa Kanya is po. Diba? Maraming example sa Bible. Diba? Yung kay Moises. Diba? Buong buo siya nagtiwala sa Panginoon na dalihin niya ang mga Israelites to the promised land. Diba? Isa pa is yung kay Job. Kung nabasa niyo na yung story ni Job, diba? Pinagdaanan niya lahat Tinanggal sa kanya lahat. Kung paano siya pinagpala ng Panginoon dahil dun sa pagsubok na ginawa ng kaaway, is tinanggal sa kanya lahat. Pero yung pagtitiwala niya sa Panginoon is buong buo. Which is, he was blessed because of that. Diba? Yun yung kagandahan ng pagtitiwala. Ito yung sabi niya, trust in the Lord with all. Diba? All in all. Gusto ko lang i-share din yung experience ko kung paano ako nagtiwala sa Panginoon. Ito, 11 years back, nung before ako mag-board exam, actually, 1 month before board exam, ito yung kasagsagan na talagang pressure ka na sa pagre-review Alam ng mga nag-board exam. So ito yung Sunday yon na nagpunta kaming church maaga. Na after naming mag-church is bumalik kami sa bahay. Nang maaga din, 9 o'clock. Kasi ang service kay Pastor Ed Lapis is maaga siya, 7 to 8. So 9 o'clock nasa bahay na kami. Pagdating namin sa bahay is wasak ang pinto. Nakon kami. Pinasok yung bahay namin. So lahat, yung laptop ko, yung laptop ni May, laptop ng kapatid ko. So cellphones, nawala lahat. So para akong, alam mo yung lahat ng reviewer mo, lahat ng inipon mo is nandun sa laptop na yon. So nakadepende ako sa laptop na yon. So para akong na mental block, na wash out na kasamang ninakaw ng mga pumasok sa bahay. Diba? Yung 1 month na yon, na nagtanong ako sa papa ko, sabi niya, baka hindi yun yung kailangan mong mga reviewer. Yun ang sagot niya sa akin. Diba? So, siyempre may doubt ako, pero kasama ko, nag-pray kami, dumating sila papa dun sa Manila, nag-pray kami. Yun nga. So, from the start of that, na as in na-wash out lahat yung mga kailangan ko, so nagtiwala ako sa Panginoon na hindi ko siya kailangan dahil yung in-advise ng aking papa. So, kinalimutan ko lahat yon. Kung anong materials na ibibigay ng review center, yun lang ang pinag-aaralan ko. Yun yung mga pinanghawakan ko na araw-araw kong pinag-pray, nililay hands namin, na yun nga yung lalabas sa board exam. Kasi sa sobrang dami nung scope ng board exam, lalo-lalo na sa akin, is easy ako, is 4 na subject. So 4 na subject na yun, kailangan mong makakuha ng 70% sa 4 na subject each para pumasa ka. So kahit na ma-perfect mo yung 3, kung naging below 60 ka, bagsak ka. Yung consequences ng board exam. So, ayun na.
So natapos na from the day of board exam, kung ano lang yung binigay ng review center, yun lang ang pinag-aralan ko. From that day ng board exam, so nag-pray kami in La Papa. Tapos nung na-receive ko na yung mga questionnaire, nilay hands ko ulit. Sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala. Di ba? Kung ano lang. So nag-start na ako. So basa, hanggang sa natapos ako. Nung alam ko sa sarili ko na, nung binilang ko yung mga sure kong mga sagot is nasa 50 lang. So, nagpray ako ulit, Lord, kulang pa. Di ba? Kulang pa siya. So, ulit, binalikan ko. Meron na naman akong mga 50-50 siguro sagot na 20. So, 70 na. Malapit nang mag-time. Nag-warning na yung sabi niya, Lord, ikaw nang bahala. B na lahat. So, di ba? Nagtiwala na ako eh. So, B lahat. Second day, third day, ganon. Di ba? So, nandun na. Buong tiwala, sabi ng papa ko sa akin, nagtiwala ka sa Panginoon, panghawakan mo. So, after 3 days, dahil electronic na yung exam, after 3 days, nagloko yung internet sa bahay eh. Hindi ka makapagkuhan, ang dami nang lumalabas. Tapos, meron na lang ako na-receive na text, congratulations. So, yun yung, di ba? Yun yung pagtitiwala na binigay ng Panginoon. So, pag nagtiwala ka talaga sa Panginoon ng buong buo, di ba? Mismong sagot sa board exam, ibibigay niya. Di ba? Kahit hindi mo ni-review eh. So, nagtiwala ako na B sa 40 items. Ibig sabihin, umasa ako is more than 70 yung nakuha ko. Di ba? Nung lumabas siya, sabi niya, hindi rin ako makapaniwala dun sa score ko eh. Kasi nasa above 80 yung average ko. So, very blessed na pinagpala ng Panginoon na pag magtiwala ka ng buong buo sa Kanya is never Kanyang iiwan, never Kanyang pababayaan. Diba? So, punta tayo sa number 2. Sabi, ito pa pala, the promise ni Lord sa Psalms, sabi niya sa Psalms chapter 37, 3-5, sabi niya, trust in the Lord and do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also into the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. O, di ba? Ito yung pangako ng Panginoon. So, punta tayo sa number 2. Sabi niya, turn aside evil. Sabi niya sa Proverbs chapter 3, verses 7-8. Basahin po natin. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. So, yun sabi niya dito. Do not be wise in your own eyes. Do not trust your limited experiences and imperfect ability to reason over God's wisdom and benevolence. Diba? Yun nga, sabi nga, magtiwala tayo sa Panginoon. Ito na yung pangalawa eh. Do not be wise in your own eyes. Diba? Nagtiwala ka na sa Panginoon eh. So, hindi ka na dapat dumidepende sa sarili mo. Sabi niya, fear the Lord and shun evil. That because you trust the Lord, sabi niya dito, you can resist temptation. Di ba? Sabi niya pa dito, this will bring health to your body and nourishment to your bones. Sabi niya, magiging free tayo. We are free from fear because we trust God. And because of that, we will determine our path in our life, which shapes our actions we can take. Yun yung kanya. So dahil sa pagtitiwala natin sa Panginoon, we can resist evil. We can turn aside it. Diba? Pwede na nating malaman ngayon, tuturuan tayo at igagay tayo ng Holy Spirit to know what is good and what is bad. Diba? Siya na nga eh, kasi nagtiwala ka na sa Panginoon. So He will make your straight path. Eto na, straight direction na. Hindi niya na tayo dadalhin sa crossroads na magdadalawang isip tayo na ito bang gagawin natin or ito. Kundi ituturo niya ang tamang daan. Di ba? Sabi niya sa John 14:6, di ba? I am the way, the truth, and the life. No one shall come unto thy Father but by me. So siya lang ang daan talaga. Di ba? Siya yung aakay sa atin. It will turn aside us from evil. Sabi niya dito sa pangako niya, sa 1 Peter, next slide po. 1 Peter chapter 3 verse 11-12, sabi niya, let him eschew evil and do good. Let him seek peace and ensure it. For the eyes of the Lord are over the righteous, and His ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. Diba?
Ito yung promise ni Lord. Sabi niya, if you will do what He commands, diba? He will hear your prayers. Diba? He will open His eyes sa'yo. Kaya, diba? For trusting Him, yeah, He will help you to depart from evil and He will make your straight path. So, punta tayo sa number 3. Sabi niya sa pangatlo, tied to the Lord. Diba? Sa Proverbs chapter 3, 9 to 10, basahin po natin. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over new wine. Sabi niya, tied to the Lord. Sabi niya dito, di ba? Honor the Lord with your wealth, with the first fruit. Di ba? Ano ba yung first fruit? Di ba yung sa Old Testament, yung first fruit, ito yung, di ba, yung after nilang umani is nagdala sila ng mga inani nila sa priest, di ba? Yung mga the best. So, yun yung pinakaunang ani nila, yun yung dinala na. It means, ginagawa natin itong first fruit is to acknowledge the Lord that He provide us everything. Di ba? Kahit hindi mo nga tinanim, di ba? Kung naka-receive ka ng isang blessing, is dapat ibabalik mo pa rin yung para kay Lord. Hindi ka nga nagtanim, di ba? Umani ka. Di ba? Tapos, hindi mo pa ibabalik ang para sa Lord. Kasi, ang tithe to the Lord, ang tithe kasi, ito kasi yung binibigay natin para dun to finance the kingdom of God. Diba? Hindi lang naman siya binibigay mo kundi tumutulong ka para sa kingdom ng Panginoon. And you are honoring and worshiping the Lord through tithes. Diba? Yun yung symbolism of tithes. Diba sabi niya sa Malakay 3:10? Yung next slide. Malakay 3:10. Sabi niya dito, bring ye all tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall be enough room enough to receive it. O, di ba? Tithes lang hinihingin sa'yo ng Panginoon. Pero kung yung pangako ng Lord is overflowing. Sabi niya rin dun sa Proverbs, di ba? Chapter 9, verse 10, sabi niya, then your barns will be filled to overflowing, and the vats will brim over the new wine. Diba? Tithing, ito yung tinuturuan tayo ng Panginoon, is to depend on Him. Diba? Yung trabaho natin, pinagkaloob ng Lord yan . Diba? Kahit pa sabihin mo, ikaw na yung pinakamatalinong tao, yung trabahong nakuha mo is galing pa rin sa Panginoon. Diba? Yung blessings na natatamo mo, na kung gaano man kalaki yung sahod mo, if you tithe to the Lord, pagpapalain ka pa niya. Di ba? Super blessed ka na. Di ba? Gusto mo nga ng masaganang buhay, di ba? So nagtiwala ka na sa Panginoon, so ibalik mo na rin yung para sa Kanya. Di ba? Through tithing. Ayun lang, gusto ko lang din i-share yung dito rin sa tithing, is nahirapan din ako . Kahit ako na isang Christian na, is ang hirap-hirap talagang magkuha ng tithing. Di ba? Lumaki na ako sa Christian, di ba? Na-share ko na rin kung paano ako nagsimulang mag-tithe is, nag-start yun na parents ko ang nag-aalis ng 10% sa baon ko. So, pag na-receive ko is 90, kung ang baon mo is 50, so mawawala na kagad yung 10%, yun na lang. So, yun yung, ganun kami nagtatites dati. So, parang madali, di ba? Kasi, tanggal na. Di ba? Hindi ko siya naranasan. Pero nung nag-start na pinagkatiwala, o kayo nang bahala sa tithes nyo. Siyempre, nagsimula na akong mag-doubt. Kinukupit ko na ngayon. Di ba? Yung tithes na para sa akin is iniipon ko siya. Iniipon ko. Pag tinanong na Papa, sa Baptist, alam nyo naman is kasulat yan. Di ba? Makikita. So, nakita ni Papa, wala doon yung tithes mo. Sabi niya. Ang sagot ko is, iniipon ko. Di ba? Which is mali. Hanggang sa, nung nag-struggle na ako na yung ninanakawan ko ng Diyos, yung iniipon ko is lalong nawawala . Diba? Merong something na mayroong mangyari, is magagamit mo siya, or else utangin ng magulang, kasi ipon mo . Yun yung utang ng magulang na hindi binabayaran . Diba? Yung pag parents ang umutang sa'yo, huwag ka nang naasahan na babayaran. Sila pa magagalit pag di ikaw naningil . Diba? So, yun yung so, yung sa amin din ni Maymay, so napaka-bless lang kasi kaming mag-asawa is, nung nagkakilala kami is, na-practice na namin ng tithing. So nang mag-asawa kami is, hindi kami nahihirapang magbigay. Kasi
kumbaga nakasanayan mo or naging ko na siya, naging part na siya ng yung finances na after mong ma-receive yung sahod mo is tatanggalin mo yung para sa Panginoon. So kami rin ngayon, ginagawa ko rin yung ginawa sa akin ng magulang ko sa dalawang anak ko. So nagtatites na sila. Para paglaki nila is meron akong i-explain sa kanila, di ba? Mas madali ko siyang i-explain na kahit na wala pa silang kinikita is nagtatites na sila. So pagka sila naman yung mararanasan nila, naranasan ko. So yung feedback siguro na ginawa ko sa parents ko nun is for sure mararanasan ko sa kanila. Yung explanation na kung paano mag-tithe sa Panginoon is kailangan matutunan at ma-explain din sa kanilang maayos. Kahit na kasi na lumaki ka sa isang Christian family, mahirap talaga. Kasi lalo na kung may mga pinagdadaanan ka sa finances, kasi isipin mo kaagad yung gastusin mo eh. 'Di ba? Second thought mo na lang lagi na magbibigay ka. Kasi madalas, aminin natin sa sarili natin na kahit ako rin minsan na naisip mo lang magbigay kasi kung sobra. Di ba? Kung sobra-sobra ka. Pero kung alam mong kulang, di ba? Paano ka magbibigay? Di ba? Yun yung napakahirap talaga sa atin. Pero dahil ikaw ay may Kristo sa iyong puso, nagtiwala ka sa Panginoon, dumidepende ka sa Kanya at pinagkatiwala mo yung buhay mo sa Kanya, God will provide. Di ba? He is our Jehovah Jireh. Di ba? God always provides. Di ba? Kasi yung sa parents ko rin is nakita ko rin kung gaano sila naghirap na kahit na pastor si Papa is, meron din, nag-struggle din kami sa finances na kahit na pastor si Papa. Kasi nga, dito tayo sinusubok ng Panginoon kung paano tayo magtitiwala sa Kanya. Kasi if we depend on Him na nahihirapan tayo, bakit niya tayo pababayaan, di ba? Pinagkatiwala na natin sa Kanya yung buhay natin eh. Our daily lives is in His hand. So bakit tayo mangangamba? Sige, marami sa atin dito may mga kanya-kanyang testimony about these finances, di ba? Nakita ko kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay natin. So yung pagpapala niya is walang hanggan. It is unfathomable. Hindi mo masusukat. Di ba? Sabi nga niya, di ba, pag ang Panginoon is nagpala, rumaragasa yan. Hindi mo alam kung paano mo sasaluhin. Yun yung kanya. Blessings ni Lord para sa atin. So punta tayo sa number 4. Sabi niya, think over correction. Sabi niya sa Proverbs chapter 3, verses 11 to 12, masahin po natin. My son, do not despise the Lord's discipline, and do not resent His rebuke. Because the Lord disciplines those who He loves. As a father, the son, He delights in him. Diba? Think over correction. Sabi niya dito, diba? Sabi niya, my son, do not despise the Lord's discipline. So, differentiate muna natin. Anong pinagkaiba ng discipline sa punishment? Diba? Ang punishment, ito yung penalty na dahil sa nagawa mo. Ang discipline, sabi niya dito, is ito yung itinatama ka dun sa bagay para hindi mo na siya gawin o para maitama mo ang mali. Diba? Yun yung discipline. Yung ginagawa sa atin ng Panginoon, hindi siya punishment. Disiplina siya. Ito yung dahil nga tayo ay anak ng Diyos, dinidisiplina niya tayo. Sabi niya nga dito, di ba, na as a father, the son he delights in. Di ba? Siya yung ama natin eh. So sa isang pamilya, di ba, paano ba natin dinidisiplina ang ating anak? Di ba? Pag nagkamali ba siya, sasabihin natin na very good. Siyempre hindi. Di ba? Kailangan natin siyang idisiplinahin kung paano niya itatama. Hindi siya punishment dahil dun sa nagawa niya. Kundi disiplina. Kasi ako kahit kay Mira is napapalo ko siya. Ang tingin niya dun, why are you, bakit ko siya pinapalo? So ang tingin niya dun is punishment. Pero para sa akin, yun yung the way ng pagdidisiplina ko sa kanya. Dahil mahal ko siya. Ganon din ang Panginoon sa atin. Diba? Kung paano niya tayo dinidisiplina, is yun yung pagmamahal niya sa atin. Huwag natin siyang ituring na punishment. Sabi niya dito dahil, sabi niya, because He is our Father, He delights in us, He wants the best for us. His intention is to love and care, to teach us how the world works, align our awareness with reality, to show us the true path. Yun yung disiplina ng Panginoon. Diba? Dinidisiplina lang naman tayo ng Panginoon kung tayo yung hindi sumusunod eh.
Di ba? Bakit ka didisiplinahin ng Panginoon kung ikaw ay sumusunod? Di ba? Pagka sumusunod ka, blessing ang tatanggapin mo. Pero pag di ka sumusunod, ayun na yung pagpapalo. Di ba? Ang pagpapalong yun is disiplina, hindi siya punishment. Di ba? Marami sa atin na ako din nararanasan ko na marami tayong mga pinagdadaan ng bagay na iniisip natin na pinaparusahan tayo ng Panginoon. Pero at the back of our mind, dahil nagtiwala tayo sa Panginoon, dahil may Kristo tayo sa puso, ito yung way na pinapakita niya sa atin to make us strong. He is preparing us for something big. Di ba? Kung nararanasan mo man itong mga bagay na to, ibig sabihin, meron kang promotion after that. Di ba? Sa trabaho, di ba? Pag bago ka, mararanasan mo talaga yung hirap eh. Pero pag napagtagumpayan mo yan, if the promotion is there, di ba? Yun na yung blessings ni Lord eh. It means He is preparing you to something bigger. Hindi natin nararanasan yun dahil kailangan natin magdusa. Nararanasan natin siya dahil God will give us something para pag na-reach na natin yung point na yun, is ready tayo at prepared tayo para doon. Di ba? Marami dahil sa kapatiran dito na alam ko. Ayan, si Bro Glenn. Di ba? Minsan siguro natanong mo na rin sa akin kung bakit mo nararanasan. Pero ano ngayon, di ba? The result is what? Di ba? Ang ganda. Ang ganda ng mga blessings sa'yo na siguro magtatanong ka, Lord, bakit? Diba? Pero pag sinagot ka ni Lord, pero siguro sasabihin mo, Lord, thank you. Diba? Kasi nga, yung blessings na ilalaan sa'yo ni Lord, hindi mo naman siya basta-basta makukuha eh. Diba? Meron siyang mga i-design para tayong, ang buhay ng bawat sa atin is, meron tayong kanya-kanyang, kumbaga, future. Diba? Isinulat ng Panginoon, kanya-kanya. Yung destination na dadaanan natin is hindi pare-pareho eh. Di ba? Siguro mapapansin nyo, iba is very smooth. Pero kung titignan mo yung past niya, nagdaan na pala siya dito sa hirap na to eh. So yung smoothness na nararanasan niya is na-mold na siya eh. Di ba? Minold ka niya na ng Panginoon eh. So, wag natin tanungin ng Panginoon kung bakit tayo dinidisiplina. Ito yung way niya kung paano niya tayo i-prepare for our good future. Diba? Yun yung sa think over correction. Yung promise niya sa Hebrews chapter 12, verses 8 to 10, sabi niya, if God doesn't discipline you as He does all of His children, it means that you are illegitimate and are not really His children at all. Since we respected our earthly fathers who disciplined us, shouldn't we submit even more to the discipline of the Father of our spirit and live forever? For the earthly fathers disciplined us for a few years, doing the best they knew how, but God's discipline is always good for us so that we might share in His holiness. O, di ba? Ayun yung pangako ng Panginoon. Pag di kanya dinisiplina, sabi niya, ampun ka. Di ba? So, hindi kanya anak. Di ba? So, kailangan yung disiplina na tatanggapin natin is buong puso. So, punta tayo sa number 5. So, sabi niya, treasure God's wisdom. Sabi niya, nahati siya sa 3. Yung una is explore it, entreat for it, embrace it. So, sabi niya sa una is explore it. Proverbs chapter 3, verse 13 to 14. Basahin po natin. Blessed is the man who finds wisdom, the man who gains understanding, for she is more profitable than silver and yields better returns than gold. Sabi niya, explore it. Diba? Hanapin natin yung wisdom ng Panginoon. Diba? Sabi niya dun sa number 5 is treasure God's wisdom. Paano? Hanapin natin. Sabi niya dito, blessed are the men who finds wisdom. The man who gains understanding, for she is more profitable. Pag sinabi mo kasi na profitable, ibig sabihin kumikita eh. Diba? Pag sinabing profit, kumikita. Para siyang merchandise. Na yung wisdom is ganon. So, kailangan mo siyang hanapin. Kailangan mo siyang isik. Paano ba natin isisik ang
wisdom ng Panginoon, is, eto na, magbabasa tayo ng Bible. Di ba? Mag-a-attend tayo ng church. Because, dito natin makikita, gagamit ang Panginoon kung paano niya ipapakita yung wisdom niya through the Holy Spirit. Di ba? Yung wisdom ng Panginoon is nandyan lang eh. Nasa atin na lang kung paano natin siya hanapin. Di ba? Ikaw ba mag-pray-pray ka ng katalinuhan o karunungan? Di ba? Pag pray-pray mo, ang katalinuhan kasi is, pwede mo siyang pag-aralan eh. Pero ang karunungan, which is galing sa Lord, is you can decipher something. Di ba? Kahit gaano pa kahirap yan, if God gave you wisdom, mapagtatagumpayan mo. Yeah, sabi niya, is more profitable wisdom. Sabi niya, Solomon, isang pinakamagandang halimbawa dito is si Solomon, di ba? He chooses to have wisdom than wealth. Siguro naging mas wise si King Solomon, di ba? Nung hiningi niya yung wisdom, lalo siyang pinagpala ng Panginoon eh. Pero kung iisipin mo, kung paano kung hiningi niya kaya yung kayamanan, di ba? Mararanasan pa kaya niya yung blessings na ipagkakalob sa kanya habang siya yung namumuno dun sa kanya. Kasi pinagpala nung hiniling niya yung wisdom para pamuno ng Israel. Doon eh. Yung blessings ni Lord is patong-patong na hindi niya nang masukat. Diba? Kaya nga naisulat niya ang Book of Proverbs eh. Hindi lang siya naging mayaman, kundi pati yung pag-iisip niya, yung katalinuhan na meron siya, karunungan na meron siya, is, kumbaga, wala nang hangganan. Lagi na siyang pinagpapala ng Panginoon. Diba? Sabi niya pa doon sa yung si kay King Solomon, di ba? Yung paghingi niya ng wisdom sa Panginoon to lead Israel. Di ba? Siguro naisip niya na kung kayamanan lang yung ibibigay niya sa Israel, hindi niya siguro kaya. But with the help of God and God's wisdom, di ba? Nakuha ng Israel eh. Di ba? Because they are blessed. Sila yung pinagpalang bansa. So, sabi niya dito sa Isaiah, next slide. Sa Isaiah chapter 41. Sa Isaiah chapter 41 verse 10, sabi niya, Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Yun yung pangako ng Panginoon kapag hinanap mo ang wisdom. Diba? The wisdom is, blessed is the man who finds wisdom, the man who gains understanding, for she is more profitable than silver, yields better returns than gold. Sabi niya. Ikinumpara niya na yung wisdom dito sa kayamanan. So yung wisdom, pag ito yung nakita mo or hinanap mo, di ba? God will bring you everything. Di ba? Yung karunungan eh. Karunungan na yung kinihingi mo. So yung pangalawa is entreat for it. Sabi niya sa Proverbs chapter 3 verses 15 to 16, basahin po natin. She is more precious than rubies. Nothing you desire can compare with her. Long life is in her right hand, and in her left hand are riches and honor. Diba? Ano bang meaning ng entreat? Diba? Yung earnestly or anxiously, you are requesting for it. Diba? Entreat, kumbaga, nire-request mo. Paano ba natin nire-request na magkaroon ng wisdom? Una, di ba, hahanapin mo. So, pangalawa is i-request mo. Ito yung i-request mo, yung relationship mo sa Panginoon. Ito na yung makakahingi ka sa Kanya. Di ba, lagi ang prayer natin pagka mag-exam tayo or may interview, sabi niya, Lord, give me knowledge and wisdom. Di ba? Yun ang madalas na prayer natin. Hinihingi natin sa Panginoon na let the Holy Spirit work upon us dun sa wisdom na ipagkakaloob niya. Sabi niya, and because wisdom, kapag ni-request mo siya, wisdom can lead us to blessings. Living life with a purpose. Hinihingi mo na siya eh. So, eto na siya. So, habang nire-request mo siya, you are requesting God na magkaroon ka ng living a life with a purpose. Sabi niya dito, di ba, yung in the right hand, long life, sa left hand, riches and honor. So, magkakaroon ng balanse ang buhay mo. Di ba? Left and right. Parang yung sa justice, di ba? Ang timbangan is balanse. Hindi siya mas mataas ang kabila, hindi mas mababa ang kabila, kundi balance. Di ba? Ito yung wisdom kasi makikita mo yung purpose mo sa buhay. Ito yung dadalhin ka ng Panginoon.
dun sa faith mo na pinangahawakan mo, kung ano ba ang bakit ka nabubuhay sa mundong ito. We have our separate purpose in life. Di ba? Sabi niya pa dito, yung sa right hand, sabi niya, you will have a long life. Ito yung strength and dominion na pwede mo siyang makuha. Ano ba yung key to long life? Di ba? Halimbawa na lang sa kalusugan natin. Sabi niya, pag inabuso mo ang iyong katawan, you are shortening your life. Di ba? Pero, dahil sa pagdidepende mo yun sa sarili mo. Pero kung ikaw ay nasa Panginoon and you're seeking God's wisdom, you are prolonging your life. Dahil pinangako ng Panginoon is eternal life, di ba? So, huwag tayong aalis sa kamay ng Panginoon. Di ba? Dahil yung wisdom na ipagkakaloob niya sa atin, yung purpose na mahahanap natin sa buhay natin, it will bring us to this eternal life. Di ba? Pangako niya na yun eh. Sabi niya, believe in it and you will have it. Sabi niya pa dito na because of that balance we are having, yung anxiety natin is nare-release. You are at peace. When you are at peace, you are prolonging your life. Pero kung ikaw na nakadepende sa sarili mo, asahan mo, patong-patong ang problema mo. Di ba? Kung didepende tayo sa sarili nating kakayahan, hindi tayo hihingi sa Panginoon ng wisdom kung paano natin paglalabanan at pagtatagumpayan ng isang bagay, hindi mo siya makakamit. Di ba? Because the wisdom from the Lord is the real path to your success. Di ba? Yan yung kanya. Kasi once you request wisdom, you can be a good stewards. Di ba? Yun naman yung siguro, yun yung inaasam natin eh. Maging good stewards ng Panginoon. Di ba? Hindi dahil nagsisimba tayo, is okay na. We should involve in His ministry. Di ba? Ano ba yung Great Commission ng Panginoon, di ba? To share the gospel. Di ba? Hindi mo naman magagawa yon without the wisdom na ipagkakalob sa ng Panginoon. Sasabihin mo sa sarili mo na, simpleng tao lang ako, wala akong alam sa Bible. But if the Lord use you and give you that wisdom, walang sinabi yung sasabihin mo. Kundi siya na yung mag-guide sa'yo how to win that soul. Di ba? Kasi kung ikaw nadidepende lang sa alam mo, sa knowledge mo, hindi mo siya mawiwin eh. Di ba? Kasi hahanap ka ng paraan, mag-iisip ka, pahihirapan mo yung sarili mo kung paano mo siya iwiwin. Pero kung hinayaan mo ang Panginoon na kumilos at magsalita, mawiwin mo siya. Di ba? Mapapansin mo kasi yun eh. Ang isang tao kasi, kung gusto mong kumbinsihin, di ba? Hahanap ka kung paano mo siya kukumbinsihin eh. Kung ba, susuhulan mo, ganito. Pero hindi 100% na makukumbinsi mo siya eh. Di ba? Lalo na pagka nag-aaway kayong mag-asawa. Di ba? Nagkaroon ka ng kasalanan. Siyempre, isipin mo kung paano ka lulusot dun sa kasalanan eh. Sabi nga, pang 11 na commandment, wag aamin. Di ba? Di ba? Wala nga amin. So, di ba, yun yung kanin. Pero dahil may Kristo kayong dalawa sa iyong puso, you will pray eh. Pag pray nyo na maayos. Si Lord ang ayos, hindi kayo ang ayos. Because yung wisdom na ipagkakalob sa inyong dalawa, nakakaintindi na may Kristo sa iyong puso, si Lord lahat ang kikilos. Diba? So, muna tayo sa lastly, sabi niya dito, embrace. Embrace it. Sabi niya sa Proverbs chapter 3, verses 17 to 18, sabi niya, ito po yung last verse, 2 verse, sabi niya, basahin po natin. Her ways are pleasant ways, and all her paths are peace. She is a tree of life to those who embrace her. Those who lay hold on her will be blessed. Diba? Yun yung, embrace mo na siya. Sabi niya, those who catch it will become more blessed. Diba? So, isinik mo siya, ngayon, ni-request mo na. So, ang pangatlo is embrace it. Diba? Ito yung tatlo na sinabi niya, how to treasure God's wisdom. Sabi niya dito na to embrace it allows us to participate and align with eternal glory of the Lord. Diba?
You're embracing it. Sabi niya, living in harmony with God's design for the world to be fruit and fun and calming. And sabi pa niya dito na no matter what circumstances, God's provision, great reward, and God's promises is within your reach. Sabi niya, sa Hebrew, ang word na happy, it means ashar. Ashar, if it is translated, it is blessed. Yun ang meaning ng happy sa Hebrew. Diba? So if you are happy and you are happy with the Lord, you are blessed. Diba? Yun yung kanya. Sabi niya dito, yung tree of life na tinutukoy niya din is, ito na yung eternal life. Yung tree of life na pinangako niya dito, di ba? She is tree of life to those who embrace it. If we are embracing the wisdom that has given to us, di ba? We will be blessed. We are embracing na eh. Di ba? We are treasuring na yung binibigay na wisdom ng Panginoon. Ito na yung magdadala sa atin to have that rich life. Di ba? Binigay ni King Solomon itong rules na to, 5 rules. Sabi niya, trust in the Lord. Di ba? Yung pangalawa is, sabi niya, turn aside evil. Pangatlo, tight to the Lord. Number 4 is, think over correction. Panglima, treasure God's wisdom. Di ba? Yung wisdom na ipagkakaloob ni Lord, ito na yung magiging konme. Pangahawakan mo. Dahil dun sa karunungan na ito, mapagtatagumpayan mo lahat. Because God is with you. Andito na eh, nagtiwala ka na sa Panginoon. Dahil doon sa pagtiwala mo sa Panginoon, tinutulungan ka na niyang maging mabuting tao. Ibinabalik mo yung para sa Panginoon. And then, yung disiplina ng Panginoon is minomold ka niya para sa iyong future. And panglima, eto na. You are treasuring God's wisdom. Sabi niya dito sa Colossians chapter 3 verse 16, sabi niya, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual song, singing with grace in your hearts to the Lord. Yun yung pangako ng Panginoon. Diba? Richly. So, maging mayaman. So, ito yung rules of having a rich life na ibinahagi sa atin ni King Solomon. Diba? Sabi niya, pag hindi naman niya, ang Proverbs kasi, hindi siya promises eh. Kumbaga, ito isinulat niya is guide na mga naranasan na ng mga past generations. So, ito yung guide natin to have that rich life. Kasi kung sa atin din naman ngayon, pagka talagang inisa-isa mo siya, is talagang magiging mayaman ka. Nararanasan mo na ngayon, hindi mo pa nga ginagawa yan. What more pa kung gagawin mo na itong lahat? Diba? Siguro mas magiging mayaman ka na. Dahil sabi ng Panginoon, sa kingdom ng Panginoon, lahat tayo is mayaman. Wala nang mayaman at mahirap. Diba? Our main goal is the eternal life, which He has promised. Diba? Just accept Him as your Lord and Savior. Ipagkatiwala mo sa Kanya lahat. Sabi niya, sa conclusion, sabi niya dito, do not be wise in your own eyes and in your own ways of living, for it will ruin your life. Blessing comes from seeking wisdom in God's Word and doing our very best in living by it. Diba? Yun yung gawin natin sa ating buhay. Gamitin natin siya sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Diba? Yung wisdom na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon is hindi na rin masusukat. Ano ba yung guide na yon? Is diba yung Bible? If gusto mong isik, kung ikaw naguguluhan, diba? Read the Bible. Diba? Lahat ng sagot is nandun eh. Diba? What more pa kung meron kang sariling devotion? Diba? Nagbabasa ka na, umattend ka ng church, at may sarili ka pang devotion, kundi pinatatatag mo pa yung relationship mo sa Panginoon. Kasi dalawa na lang kayo nag-uusap sa yung devotion eh. Diba? Yung mga tanong mo na hindi masagot, siya ang sasagot. Diba? So yun yung topic natin ngayon na having a rich life na isinulat ni King Solomon. So magsitayo po tayong lahat. Praise God. Let's close in prayer. Heavenly Father, Lord, muli Panginoon kami pinagpapasalamat, Father God, sa iyong kabutihan, sa iyong kaluwalhatian, Panginoon Lord God. We thank you, Father God, sa iyong salita, Panginoon Lord God, na tulungan mo kaming maging masagana, Panginoon Lord God, na patuloy na magtiwala lamang sa iyo, Panginoon Lord God. Pakalinisin mo ang aming puso, Panginoon Lord God, na maging karapat dapat sa iyo, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon Lord God,
sa pagtuturo mo sa amin, Panginoon Lord God, sa pagkakaloob sa amin ng wisdom, Panginoon Lord God, na nanggaling lamang sa iyo, Panginoon Lord God. Thank you, Panginoon Lord God, sa iyong salita, Father God, na naway, Panginoon Lord God, na mahirap gawin, Panginoon Lord God, but by your guidance, Panginoon Lord God, we can make it, Panginoon Lord God, because you are always our side, Panginoon Lord God. Ipinangako mo na, Panginoon Lord God, na nothing shall be impossible in your name, Panginoon Lord God. And Lord, na gaya ng sinabi mo rin, Panginoon, you will never leave us nor forsake us, Panginoon Lord God. Salamat sa iyong pagpapala, Panginoon Lord God. We glorify you, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Salamat po.